Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Aba naman Sarah, hindi pa pumuputok ang araw, nandito ka na't nangiistorbo? Sa tuwing wala kang mahuthot sa iba, ako na lang palagi ang nilalapitan mo. Hindi naman ho sa ganoon, Tia Benita. Sadyang wala lang po talaga akong mapalimusan kagabi dahil malakas ang buhos ng ulan. Wala pong tao sa lansangan kaya wala rin pong nag-abot kahit isang kusing. Kung akala mo, palaging bukas ang bulsa ko para sa'yo, nagkakamali ka. Kahit ako'y nagtatrabaho, hindi ibig sabihin na may sobra akong maibibigay. Hindi ako bangko, Sarah. Alam ko naman ho yun, Tiye. Alam mo naman pala bakit tuwing wala kang mahinga ng tulong, akong naiisip mong istorbohin? Akala mo ba sagana ako? Akala mo ba'y tumatae ko ng pera? Kung ganon, sana di na ako kumakayod na parang kalabaw. Pasensya na po. Kayo lang naman po ang alam kong malalapitan Sa katunayan yan kagabi pa po ako walang tulog at kain. Kasi nga po malakas ang ulan tapos walang kita. Sige na po, Tia, kahit konti lang po na pambili ng pagkain. Ayan, style mo yan. Yung dadaanin mo pa ako sa konsensya. Gusto mo kaawaan kita? Ikaw, di ka ba naawa sa akin? Sa dami ng anak ko, gusto mo pati ikaw palamunin ko? Lumayas ka na nga dito. Sandali lang, Tia. Huwag niyo naman po akong palayasin kaagad. Parang awa niyo na. Wala naman ho akong ibang malalapitan Umalis ka na. Wala ka nang mahihita sa akin. Punong-puno na ako sa'yo, Sarah. Dagdag problema ka lang Pwede ba? Ang tanda-tanda mo na. Dumiskarte ka nang hindi palagi na lang sa akin umaasa. Huwag ka nang maging pabigat. Hindi ko naman ho ginusto to, Tia. Kung may ibang paraan lang ako. Kung may ibang mapuntahan lang ako, hindi ko kayo iistorbohin. Kung talagang ayaw mo kong istorbohin, bakit hindi mo simulan sa paghahanap ng matinong kabuhayan? Ilang beses na kitang sinabihang maghanap ng maayos na trabaho. Hindi yung aasa ka lang sa limos ng iba. Ilang beses ko na pong sinubukan Kaso ayaw nila akong tanggapin dahil no read no write daw po ako. Ultimo ang pangalan ko, hindi ko po alam kung paano isulat Sinong tangang tatanggap sa akin? Kung yan ang palaging nandyan sa utak mo, di ka nga talaga uusad. Alam mo, ang daming mahirap sa Pilipinas pero nakakaya nila. Nakakagawa sila ng paraan para mabuhay na maski di umaasa sa awa ng iba. Grabe naman ho kayo makatalak. Akala nyo naman madali lang mamalimos sa kalsada. Ginawa ko naman ho talaga ang lahat Ginawa mo na ang lahat. Aba, yan na ba ang lahat? Ang umasa sa akin sa tuwing wala kang makain? Ang humingi ng pera sa tuwing wala kang malimos? Kung ginawa mo na talaga ang lahat, hindi ka dapat nandito ngayon. Hindi ko ho alam ang gagawin ko, Tia. Ayan na naman tayo. Hindi alam? Kung walang gustong tumanggap sa'yo, bakit hindi mo subukang gumawa ng paraan? Bakit hindi ka man lang sumubok maglako ng paninda, magbenta ng kung anuman, maghanap ng kahit anong diskarte? Wala naman ho akong puhunan. Madali lang pong sabihin pero kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, maiintindihan niyo po ako. Manahimik ka! At gusto mong ako ang magbigay? Ako na naman ang sasagot sa problema mo? Pasensya na ho. O sige, pagbibigyan kita ngayon. Pero ito na ang huli Huwag ka nang makabalik-balik dito sa bahay, Sarah. Last na to Matuto ka nang tumayo sa sarili mong mga paa. Susubukan ko po. Gawin mo! Ay, ang aga-aga. Nai-stress ako sa'yo. Pasensya na po talaga. Kung gusto niyo po, utusan niyo na lang po ako. Ipaglalaba ko kayo o lilinisin ko ang bahay niyo. Kapalit ng pagkain o pera na ibibigay niyo sa akin ngayon. Oo na! Ano pa bang magagawa ko? Ay, pambihirang buhay to, oo. Kung minamalas ka nga naman palagi, pabigat talaga. Hoy, ikaw na bata ka. Kailangan mong maintindihan na hindi ako palaging may maiaabot sa'yo, Kung ako lang ang masusunod, tutulungan kita Kaso anong gagawin ko? Mahirap lang din naman ako. Ayoko rin naman pong maging pabigat sa inyo. Kung hindi lang po namatay ng maagang mga magulang ko, hindi sana ako ganito. Nabigyan sana nila ako ng magandang buhay.
Sa bagay na yan, wala na tayong magagawa dyan. Kasi lahat naman ng tao dun papunta. Yung mga magulang mo nauna lang. Huwag mo nang pagmukmukan yung maagang pagkamatay nila. Umalis sandali ang ginang sa harap ni Sarah. Nang bumalik ito ay may bitbit na siyang isang supot ng pagkain. Oh, hayan. Pasalamat ka at may tirang kanin at ulam yung mga pinsan mo kagabi. Oh, kunin mo na yan at umalis ka na dito bago pa magising ang mga yon. Salamat po, tiya. Pero bigyan niyo naman po ako maski konting pera. Sige na po. Wala nga akong pera. Kaya nga yan lang ang maibibigay ko sa'yo. Alam mo, kung wala ka ng pag-asa, ba't di mo subukang pumasok sa club? Maganda ka naman. Pipilahan ka ng mga lalaki. Sigurado ko. Kesa nagtitiis ka dyan sa lansangan na namamalimos. Sige na, alis na! Habang naglalakad si Sarah palayo sa bahay ng kanyang tiyahin, ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan nito. Masakit pakinggan pero alam niyang may katotohanan ng iba doon. Wala siyang matatakbuhan, wala siyang matutuluyan, at wala siyang kasiguraduhan sa kanyang kinabukasan. Hawak niya ang supot ng pagkain, isang munting biyaya sa gitna ng kanyang desperasyon. Ngunit ang huling sinabi ni Aling Binita ang lalong gumulo sa kanyang isipan. Pumasok sa club. Alam niyang maraming babae ang napipilitang gawin yon para lang mabuhay. Pero yun ba talaga ang tanging daan para sa kanya? Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap, ang gutumin o ang ibenta ang sarili. Napahinto siya saglit sa kanto. Tinignan ang langit na unti-unti nang lumiliwanag. Ano na lang kaya ang sasabihin ni nanay at tatay kung buhay pa sila? Tahimik siyang nagdasal, umaasang may ibang paraan, isang mas maayos na landas para sa kanya. Wala siyang kasiguraduhan kung saan siya pupunta, pero isa lang ang alam niya, hindi siya susuko. Si Sarah ay 20 taong gulang na at wala nang natitirang kamag-anak maliban kay Aling Binita. Subalit sa kabila nito ay hindi naman siya itinuturing na kapamilya nito at madalas isa lang siyang yagit na ilang beses na pinapalayas. 8 taong gulang pa lamang siya noon nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang trahedya. At mula noon, sa lansangan na siya tumira. Uy, Sarah! Pampira! Dire-diretso ka lang ah. Hindi ka namamansin. Sir Joseph, kayo po pala. Sorry po, hindi ko kayo napansin. Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? May problema ka ba? Wala naman po. Sigurado ka ba? Baka may maitulong ako, magsabi ka lang. Wala po akong problema. Ayos lang po ako. Salamat po. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kanina pa kita tinitignan eh. May problema ka alam ko. Ano ba nangyari sa'yo? Ang totoo po, wala po talaga akong napalimusan kagabi kaya hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pagkain ngayon. Nahihirapan na po akong mamalimos kasi madalas nagrereklamo na yung mga hinihingan ko. Malakas pa daw ho ako sa kanila eh. Magtrabaho daw ho ako. Yun pala. Alam mo, di lang naman ikaw ang may problema sa pera eh. Lahat ng tao. Pero di ba, may tiya ka naman. Ba't di ka humingi ng tulong dun? Ginawa ko na po, pero binigyan lang ako ng bahaw at konting ulam. Heto oh, tapos pinagtabuyan na niya ako. Pambihira naman talaga yan, tiyahin mo na yan. Alam naman niya ang buhay mo, pero di ka man lang niya nagawang kupkupin. May ganyan talaga tayong mga kamag-anak, no? Sanay na po ako sa ugali nun. Pero maski naman po ganun na matalak siya, mabait naman po yun. Binibigyan niya po ako kahit na konti. Kaso sabi niya po nitong huli, wag na daw po akong lalapit kasi hirap na rin daw siya sa buhay. Ayaw na talaga niya sa akin. Hindi ko naman po pwedeng ipilit ang sarili ko sa kanya. Nung bata nga ako, hindi siya naawa sa akin. Ngayon pa po kaya. Bilib din ako sa'yo eh. Maski ganyan ka, nagagawa mo pa ring tawanan ng mga problema mo. Wala naman po akong pagpipilian eh. Kung hindi ko na lang po tatawanan yung mga pesting problema ko, baka mabaliw po ako. Mas lalo lang ako mawalan ng halaga. Meron kang halaga. Minsan nasa maling tao lang tayo na nanghihingi ng pangunawa at pagmamahal. Naku, wala pong magbibigay sa akin nun. Hindi totoo yan. Hindi mo lang siguro nakikita ngayon. Pero may mga taong handang tumulong sa'yo
Kahit hindi mo sila kadugo. Hindi lang pamilya ang basya ng pagmamahal, Sarah. Minsan, ang totoong pamilya, hindi lang yung kamag-anak mo, kundi yung mga taong tunay na nagmamalasakit sa'yo. Sana po may ganun akong pamilya. Halika na nga, ililibre kita ng agahan. Yang bitbit mong pagkain, ibigay mo na lang yan sa iba. Ililibre niyo ako? Oo, saan mo ba gustong kumain? Doon sa karinderya ni Aling Tessa, masarap ang pagkain doon. Pero mas masarap ang pagkain sa bahay namin. Po, sigurado po ba kayo, Sir Joseph, nakakain tayo sa bahay niyo? Nakakahiya naman po. Okay lang. O sige na, tara na. Nakuhulog po talaga kayo ng langit. Sana po sa susunod na eleksyon, manalo ulit ang tatay niyo sa eleksyon para mas marami pa po kayong matulungan na mahihirap. Habang naglalakad sina Sarah at Joseph patungo sa bahay ng huli, hindi pa rin makapaniwala si Sarah sa nangyayari. Kanina lang ay walang-wala siya. Nag-aalala kung saan kukuha ng kakainin sa buong araw. Pero ngayon ay kasama niya ang isang anak ng isang kilalang politiko at niyayang kumain sa kanilang bahay. Si Joseph ay anak ng mayor sa kanilang bayan. Isang pamilya na kilala hindi lang sa yaman kundi sa pagiging matulungin sa kapwa. Madalas silang nagkakawang gawa, namimigay ng pagkain at tulong sa mga nangangailangan. Maraming mahihirap sa kanilang lugar na natulungan na ng pamilya nila. At ngayon, tila isa si Sarah sa mga pinagpapala ng kanilang kabutihan. Sa kabila ng kasabikan sa pagkain, may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong pagtrato. Ang maramdaman na parang hindi siya iba, na para bang may nagmamalasakit sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Pagdating nila sa bahay ay agad siyang pinapasok ng lalaki at diretso sila sa kusina. Agad napansin ni Sarah na tahimik ang buong paligid. Dito ka lang ha. Kukuha ako ng pagkain sa ref at iinitin ko lang. Huwag kang mahihiya ha. Tayo lang naman dalawang nandito eh. Sige po, salamat. Huwag kang maiilang ha. Ano bang gusto mo? Baboy? Manok? Ayos lang po ba talagang nandito ako, Sir Joseph? Hindi po kasi ako sanay sa ganito eh. Baka nakakastorbo na ako at… Ano ka ba? Wala yun. Habang nakaupo si Sarah, hindi niya mapigilang maglikot ang kanyang mga daliri sa laylayan ng kanyang damit. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng paligid. Malinis, maayos at tahimik. Ang bango ng bahay, malayo sa amoy ng lansangan na matagal na niyang nakasanayan. Habang abala si Joseph sa pagpili ng pagkain mula sa ref, hindi mapigilan ni Sarah ang mahiya. Maya-maya pa ay bumalik na ang lalaki na may dalang pinggan ng kanin at ulam. Inilapag niya ito sa mesa at ngumiti sa dalaga. Oh, heto na. Kumain ka na nang mabusog ka. Tumingin si Sarah sa pagkain. Mainit na sinigang na baboy at pritong manok. Matagal na niyang hindi natitikman ang ganitong pagkain at biglang kumalamang kanyang sikmura. Salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Wala yun. Basta kumain ka lang. Tuwang-tuwa si Sarah lalo na nang matikman niya ang pagkaing nakahain sa harap niya. Sa unang subo pa lang ay naramdaman na niya ang kakaibang init at sarap nun. Hindi na siya nahiya, nilantakan na niya ang pagkain. Ngunit habang sarap na sarap siya ay biglang tumayo si Joseph at pumwesto sa kanyang likuran. Hinawakan nito ang kanyang likod at hinaplos yun ng marahan. Sir, ano pong ginagawa niyo? Wala naman. Minamasahe lang kita para ma-relax ka. Ay, wag na po. Nakakahiya. Ayos lang. Wala kang dapat na ikahiya. Mukha ka kasing tensyonado kaya naisip ko na kailangan mong mag-relax. Kailangan mo ng masahe, Sarah. Sir, okay na po ako. Busog na ako. Salamat po sa pagkain. Teka, ba't ka nagmamadali? Natatakot ka ba sa akin? Sir, tama na po. Lalabas na ako. Umupo ka nga. Di naman kita sasaktan. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Hindi po ako komportable sa ginagawa niyo eh. Bitiwan niyo na ho ako. Ang lambot ng katawan mo, Sarah. Maski madumi ka, makinis ang kutis mo.
Ano bang sinasabi mo? Sabi ng bitiwan mo ako eh. Umupo ka at huwag kang gagalaw kundi masasaktan ka talaga sa akin. Sir, para mo nang awa. Huwag po. Alam mo bang ang ganda-ganda mo? Nag-umpisang manginig ang buong katawan ng babae habang nararamdaman niya ang malamig na kamay ni Joseph na gumagapang sa kanyang leeg at batok. Sir Joseph, maawa na po kayo. Huwag po. Ngunit hindi siya tumigil. Mas lalong dumulas ang kanyang mga daliri pababa sa braso ni Sarah, habang ang isang kamay naman ay mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat. Ramdam ni Sarah ang bigat ng kanyang paghinga sa kanyang tenga. Sinubukan niyang kumawala, ngunit lalo lamang humigpit ang hawak ng lalaki. Huwag mo nang isipin pang manlaban, Sarah. Ayoko pang gumamit ng dahas. Kaya pumayag ka na. Tumayo ka dyan. Nagpumiglas si Sarah, ngunit kinaladkad siya ng lalaki papunta sa sala at marahas niya itong binagsak sa sofa. Napaatras siya, pilit na inilalayo ang sarili mula sa lalaking hayok na nakatitig sa kanyang katawan. Pumatak ang mga luha niya, pero sa kabila ng kanyang takot, inipon niya ang lakas ng loob. Hindi ako pwedeng sumuko! Hindi ako pwedeng bumigay! Habang palapit si Joseph, napatingin siya sa isang vase na nasa kalapit na mesa. Huwag ka nang pumalag. Di naman kita sasaktan eh. Paliligayahin kita. Bitiwan mo ako! Manyak ka! Huwag ka nang mag-inarte. Napakaswerte mo nga at ako to. Anak ako ng mayor dito sa bayan natin. Hindi ka ba proud na ang magpapaligaya sa'yo ay isang katulad ko? Bitiwan mo ako! Wala kang karapatan na bastusin ako! Ang arte mo ah. Oo, maganda ka. Pero isa ka lang pulubi sa daan. Dapat ka magpasalamat ka pa eh. Pagkatapos nito, Sarah, hindi mo na magiging problema ang pagkain mo araw-araw. Pwede kang pumunta dito anumang oras mo gustuhin. Tayong dalawa lang naman dito. Sige na, pagbigyan mo na ako. Hindi ka na nahiya! Anak ka ng mayor pero ang manyak mo! Manyak! Pweh! Biglang tumigas ang panga ng binata matapos siyang maduraan sa mukha ni Sarah. Dahan-dahan niyang pinahid ang laway sa kanyang muka habang unti-unting namumula ang kanyang mga mata sa galit. Tarantada ka! Ang kapal na mukha mong duraan ng anak ng mayor! Sa isang iglap, malakas niyang sinabunutan at hinila. Napasigaw si Sarah sa sakit at pilit na inaalis ang kamay ng binata mula sa kanyang buhok. Bitiwan mo ako! Hayop ka! Pero hindi siya pinakinggan ni Joseph. Sa halip, mas lalo pang hinigpitan nito ang hawak sa kanya. Gusto mo ng ganyanan ha? Akala mo kung sino kang malinis? Wala kang kwenta. Isa ka lang hamak na pulubi. Pinilit ni Sarah na lumaban. Pilit niyang sinuntok at sinipa ang lalaki, ngunit mas malakas ito sa kanya. Nagsimula siyang magpumiglas ng husto, hindi alintana ang sakit na dulot ng mahigpit nitong hawak. Sa sobrang galit ni Joseph, itinulak niya si Sarah ng malakas. Tumama ang likod nito sa gilid ng lamesa, dahilan upang siya'y mapahandusay sa sahig. Napangiwi siya sa sakit pero hindi siya nagpatinag. Habang palapit si Joseph, agad niyang inabot ang flower vase na nasa tabi niya at buong lakas itong ibinato sa binata. Napaurong si Joseph, napahawak sa kanyang ulo kung saan dumaloy ang dugo mula sa sugat na tinamo. Napamura pa ito habang nakaluhod sa sahig. Nakita ito ni Sarah bilang pagkakataon upang makatakas. Agad siyang tumayo at nagtatakbong palabas ng bahay. Humihingal at nanginginig ang buong katawan. Hindi na siya lumingon pa. Nang tuluyang makalayo, napaupo si Sarah sa gilid ng isang bangketa. Hinihingal siya at pagod na pagod. Niyakap niya ang sarili at tahimik na umiyak. Pilit na pinipigilan ng kanyang mga hikbi. Pakiramdam niya'y pinaglaruan na naman siya ng mundo. Nasa ganoong posisyon siya nang may makitang isang pares ng paa na nasa harapan niya. Nang itaas niya ang kanyang muka upang mapagsino ito, nakita niya ang tiyahing si Aling Benita. Hindi pa man siya nakakapagsalita, ay bigla na lamang siya nitong sinampal ng walang pasabi. Napahawak siya agad sa nasaktan at namumulang pisngi.
Tia Benita, bakit niyo po ako sinampal? Ano pong nagawa ko? Huwag mo akong gawing tanga, Sarah. Alam ko na ang ginawa mo. Anong ginawa ko? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag kang magkunwari. Alam kong ikaw ang kumuha ng pera ko sa aparador. Isa kang magnanakaw. Hindi po, wala po akong kinuha. Hindi ko po magagawa yun. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kanina pa kita hinahanap. Akala mo ba hindi ko malalaman? Alam kong ikaw lang ang nasa bahay nang mawala ang pera ko. Pero wala po akong kinuha. Maawa naman po kayo. Maniwala po kayo sa akin. Diyos ko, Sarah, wala ka na talagang hiya. Hindi pa ba sapat lahat ng naitulong ko sa'yo? Pinakain kita kahit hirap din ako. Binibigyan kita kahit wala rin ako. Tapos ito ang igaganti mo sa akin? Pagkatapos kong tanggapin ka sa bahay ko, ninakawan mo pa ako? Hindi po totoo yan, Tia. Hindi po ako ang nagnakaw. Wala po akong ibang ginawa kundi magtiis, umasa at kumapit kahit ang hirap-hirap na. Bakit ko po kayo gagawa ng masama kung kayo na lang po ang natitirang pamilya ko? Huwag mo na akong paikutin sa drama mo. Hindi mo ako maloloko. Saan mo dinala ang pera ko? Ibalik mo yon. Sa sobrang galit ng matanda, kinurot nito ang braso ni Sarah. Napahiyaw sa sakit ang dalaga. Magsabi ka na ng totoo. Saan mo dinala ang pera ko? Aray, nasasaktan na ho ako. Wala naman po akong kinukuha sa inyo eh. Tsaka paano ko po makukuha yun? Hindi naman po ako pumasok sa bahay nyo. Mangangatwiran ka pa? Ikaw talaga ang malas sa pamilya namin eh. Kaya siguro maagang kinuha ang buhay ng nanay at tatay mo nang dahil sa'yo. Wala kang kwentang nilalang. Teka lang ho, huwag niyo naman pong isali dito si nanay at tatay. Isasali ko kung sino ang gusto kong isali. Wala kang pakialam. Ikaw ha, sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ibabalik ang pera ko, humanda ka. Ba't ba kasi ang kulit nyo? Wala naman po talaga akong kinuha eh. Maski hubaran nyo ko, wala kayong makikita na pera. Hubaran pala ang gusto mo ha? Itong sa'yo. Itinulak ni Aling Benita si Sarah, dahilan upang mapaupo ito sa malamig na semento ng kalsada. Hindi pa siya nakakaangat nang bigla siyang hatakin ng tiyahin. Marahas na hinawakan ng kanyang damit at pilit na hinila ito pataas. Wag po! Maawa naman po kayo! Walang pakialam si Aling Benita. Patuloy niyang hinihila at pinupunit ang luma at manipis na damit ng dalaga. Pilit namang pumapalag si Sarah, ngunit sadyang malakas ang tiyahin niya. Wala akong pakialam! Basta ibalik mo ang ninakaw mo! Napunit ang damit ni Sarah, dahilan upang malantad ang kanyang katawan. Napayakap siya sa sarili upang takpan ang kanyang balat, ngunit huli na ang lahat. Ang mga taong nakapaligid ay nagsimulang matipon sa kanyang harapan at ang iba ay kinukuhanan siya ng bidyo. Pakiusap po! Tama na po! Hindi tumigil ang matanda. Nakataas ang isang kamay na parang susuntukin pang dalaga. Sa gitna ng kahihiyan, may isang matandang babae ang lumapit at tinakpan si Sarah ng kanyang balabal. Sa wakas, tila natauhan si Aling Benita nang mapansin niyang dumadami na ang nanonood. Napasinghap siya at humakbang paatras, ngunit hindi pa rin nawala ang galit sa kanyang muka. Kayong lahat, tandaan niyo ang pagmumukha ng pulubing ito ha? Wala itong gagawing maganda sa inyo. Ninakaw nito ang perang matagal ko nang iniipon. Malamang sa malamang, pinambili mo na ng droga yan ano? Po, hindi po ako nagdodroga. Hindi po ako ang kumuha ng pera niyo. Kahit ganito lang ako, hindi ako kailanman naglaway sa pagmamayari ng iba. Kaya tumigil na po kayo. At ikaw pa ang matapang talaga ha? Ipakukulong kita, Sarah. Narinig mo? Ipakukulong kita! Sa narinig na banta ni Aling Benita, nanlaki ang mga mata ni Sarah. Napatingin siya sa mga tao sa paligid. Ang ilan ay nakatingin lang, ang iba na may nagtatawanan. Wala ni isa mang lumapit upang ipagtanggol siya. Wala po akong kasalanan. Sa halip na pakinggan siya, lalong lumapit si Aling Benita. Hinawakan nito ang braso ni Sarah at hinila siya ng napakalakas. Sumama ka sa akin sa pulis! Tingnan natin kung paano ka makakalusot!
Maawa po kayo sa akin. Habang patuloy silang naghihilahan, biglang lumapit ang matandang kanina ay nagbigay ng balabal kay Sarah. Pinipigilan nito si Aling Benita sa pananakit at pagbibigay ng kahihiyan kay Sarah. Nagtaas ng kilay si Aling Benita at napaatras ng bahagya. Kita sa kanyang muka ang iritasyon. At sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Magnanakaw ang batang yan! Sa halip na magpadala sa galit ni Aling Benita, nanatiling kalmado ang matanda. Imbis na makipagtalo, tinanong niya ito ng deretsahan kung magkano ang halagang nawala dito. 2,000! Sa narinig, walang alinlangang kinuha ng matanda ang kanyang maliit na pitaka. Maingat niyang binilang ang laman nito bago iniabot kay Aling Benita ang eksaktong halaga ng sinasabing nawala. Napatingin si Aling Benita sa perang hawak ng matanda. Sandali siyang natigilan, ngunit halata ang pag-aalangan sa kanyang kilos. Nanatiling tahimik ang matanda, matyagang hinihintay ang desisyon. Pero hindi pa man niya naaabot ang perang inaalok niya, bigla namang dumating ang mobil ng pulis. Ayan, sige! Hulihin niyo ang pulubing yan! Magnanakaw yan! Dinampot ng mga pulis ang dalaga. Habang hinihila ng mga pulis si Sarah papunta sa sasakyan, patuloy siyang umiiyak at namumutla sa takot. Wala siyang kalaban-laban. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang sarili. Sumubok pang humarang ang matandang babae. Pilit na kinakausap ang mga pulis. Pero dahil may nagreklamo, kailangan madala sa presinto ang dalaga. Nanlumo ang matanda at napatingin kay Sarah. Sa ngayon ay halos hindi na makalakad sa panghihina. Marahang tinapik ng matanda ang kanyang likod, hudyat na wala na siyang dapat pang ikatakot. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang luha. Buti nga sa'yo, para matuto kang hindi na magnakaw. Sa kulungan ka dapat mapunta! Hindi na nakasagot si Sarah. Wala na siyang boses. Lahat ng gusto niyang sabihin, gusto niyang ipaliwanag, ay hindi na niya nagawa. Mabilis siyang isinakay sa mobil ng pulis. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niyang nanatili ang matanda sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig ito sa kanya. Puno ng lungkot ang mga mata. Lumipas ang maghapon niya sa loob ng masangsang at malamig na kulungan. Nakaupo siya sa sulok at yakap-yakap ang sarili. Alam niyang sa pagkakataong yon ay himala na lang talaga ang makakapagpabago ng kanyang sitwasyon. Wala nang ibang tutulong sa kanya. Mabubulok ako dito. Bakit ganun? Wala naman akong kasalanan na. Ano bang nagawa ko? Maya-maya pa ay bumukas ang rehas at lumapit sa kanya ang isang pulis. Sinabing makakalaya na siya dahil may nagbayad ng kanyang piyansa. Napatingin si Sarah sa pulis, hindi makapaniwala sa narinig. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig pa rin sa takot at pagod. Sino po? Hindi na sumagot ang pulis at itinuro na lang ang pintuan palabas. Dahan-dahang lumabas si Sarah. Patuloy na nagtataka kung sino ang nagligtas sa kanya. At sa kanyang paglabas, nakita niya si Joseph, nakangisi sa kanya. Ako, Sarah. Ako nagpiyansa sa'yo. Dahil alam kong hindi ikaw ang may kasalanan. Pero kailangan natin mag-usap. Halika, doon tayo sa labas. Ano pang dapat nating pag-usapan? Ano, gusto mong pasalamatan kita? Akala mo ba, dahil inilabas mo ako rito, tatanawin ko tong utang na loob matapos ang lahat ng ginawa mo sa akin? Sarah, makinig ka muna. Hindi ko ginusto na humantong sa ganito. Hindi mo ginusto? Sir Joseph, gusto mong iparamdam sa akin na may utang na loob ako sa'yo? Nang dahil inilabas mo ako rito, kailangan kitang tignan bilang tagapagligtas ko? Ano to? Isa na naman bang paraan mo para kontrolin ako? Hindi ganoon. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Pero kasi, gusto lang naman kitang tulungan. Tulungan? Sa tingin mo mabubura ng perang binayad mo sa piyansa ang pananamantala mo sa akin? Akala mo ba dahil pinalaya mo ako, mababago ng lahat? Hindi, Sir Joseph. Hindi ko makakalimutan ng ginawa mo. Alam kong hindi ganun kadali ang lahat. Pero wala nang ibang tumulong sa'yo. Ako lang.
At dapat ba akong magpasalamat? Dapat ba akong yumuko sa harapan mo at aminin na may utang na loob ako sa'yo? Hindi ko hiningi ito. Hindi ako humingi ng tulong mo. Hindi ko sinasabing magmakaawa ka o magpasalamat. Gusto ko lang na makita mo na hindi ako ang tunay mong kaaway dito. Siguro nga hindi kita kaaway, pero hindi rin kita kailanman makikitang bilang kakampi. Tama na, Sarah. Tapos na yun. Hindi ko na mababago, pero kaya ko pang itama. Itama? Paano mo yun itatama, Sir Joseph? Sa pamamagitan ng pera? Sa pamamagitan ng pagpapakita na may kapangyarihan ka? Sarah, makinig ka muna. Wala na akong dapat pang pakinggan mula sa'yo. Sa bawat segundo na kaharap kita, naaalala ko lang kung paano mo ako muntik babuyin. Alam mo ba kung gaano kabigat yun sa akin? Kung gaano kasakit? Hindi ko ginustong… Pero ginawa mo pa rin. Hindi mo na mababago yun, Sir Joseph. Kahit anong paliwanag mo, kahit ilang beses mong sabihin na nagsisisi ka, hindi mo na mabubura ang ginawa mo. Pero… Hindi mo ako mabibili ng pera mo. Hindi mo ako mapapatahimik ng kahit anong kabutihang loob na ipinapakita mo ngayon. Ang tanging gusto ko lang, ang hinihiling ko lang, ay wag mo nang ipilit ang sarili mo sa buhay ko. Dahil kailanman, hindi na kita mapapatawad. Matapos sabihin ito ay tinitigan siya ng masama ni Joseph. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Mabilis siyang gumalaw. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Pero bago pa man siya makalayo, naramdaman niya ang pagsunod sa kanya ni Joseph. Alam mo, kaya siguro gusto kita kasi napakatapang mo. Kakaiba kang babae, Sarah. Bakit ka ba sumusunod pa? Hayaan mo na ako! Huwag ka nang magpakipot pa. Ano bang inaayawan mo sa akin? Magandang lalaki naman ako at marami nagkakandara pa sa akin. Eh di sila na lang ang kunin mo. Pakialam ko sa'yo. Ayaw mo talaga? Sinasabi ko na nga ba eh. May iba kang balak kaya mo ko inilabas sa kulungan. Hayop ka! Manyak! Agad na lumayo si Sarah. Mabilis itong tumakbo palayo pero sinundan pa rin siya ni Joseph. Nakaramdam na siya ng takot. Alam niyang kapag lumaban siya, tiyak na sa kulungan na naman siya pupulutin. Kaya naman nagdesisyon siyang takbuhan na lang ito at taguan. Pumasok siya sa loob ng mapuno at masukal na lugar. Sinikap niyang maitago ang sarili sa matataas na damo. Naririnig pa rin niya ang mga yabag ni Joseph. Huwag ka na magtago, Sarah. Alam kong nandyan ka lang. Napakagatlabi si Sarah. Pilit pinipigil ang mabilis na paghinga. Muling narinig ni Sarah ang mabibigat na yabag ni Joseph. Unti-unti itong lumalapit. Sinasadyang iparamdam sa kanya na wala na siyang matatakbuhan. Huwag ka nang magpanggap, Sarah. Akala mo ba makakatakas ka? Kilalang kilala na kita. Alam ko kung paano ka kumilos. Kung paano ka mag-isip. Napapikit ang dalaga. Pinipigilan niyang manginig. Pilit na nilalabanan ng lumalakas na takot sa kanyang dibdib. Alam niyang kung mahuli siya ni Joseph, hindi na ito magiging kagaya ng dati. Mas magiging delikado ito. Bigla niyang narinig ang tunog ng mga sanga na naaapakan. Napakalapit na. Napahawak siya sa bibig. Pigil na pigil ang sariling huminga ng malakas. Wala ka nang mapupuntahan. Dahan-dahang lumingon siya at nakita niyang ilang dipa na lang ang layo ni Joseph mula sa kanya. Mabilis siyang kumilos, patagong gumapang sa lupa. Ininda ang hapdi ng matinik na mga damo sa kanyang balat. Kailangan niyang makatakas. Subalit bigla niyang naramdaman ang isang kamay na mahigpit na sumunggab sa kanyang braso. Nahuli na kita. Napapiglas si Sarah. Nagpumiglas ng buong lakas, ngunit mas malakas si Joseph. Hinatak siya nito patayo. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang braso. Bitiwan mo ako! Ayoko na! Wala kang pupuntahan.
Puno ng takot at galit ang kanyang puso, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring sumuko. Sa isang iglap, ginamit niya ang natitirang lakas. Isang malakas na sipa ang pinakawalan niya sa hita ni Joseph, dahilan upang mabitiwan siya nito saglit. Pero parang hindi na tao ang lalaki. Mas naging tila mas mabangis ito, mas naging hayok sa laman. Isang halimaw na nasa anyong tao. Muli niyang nahawakan sa kamay si Sarah at kinaladkad ng buong lakas hanggang sa marating nila ang isang luma at tagong sementeryo. Bitiwan mo ako! Wala kang karapatang gawin ito! Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala nang makakarinig sa'yo. Nang marating nila ang madilim na bahagi ng sementeryo, malayo sa ingay, doon siya itinulak ni Joseph. Halos mapasubsob siya sa damuhan. Napangiwi si Sarah sa sakit, pero pilit siyang bumangon. Pilit niyang tinapangan ang sarili. Wala kang konsensya! Akala mo ba matatakot mo ako? Sa halip na sumagot, isang mabilis at walang awang suntok ang lumapat sa kanyang sikmura. Napasinghap si Sarah. Napakapit siya sa tiyan habang unti-unting nangihina na ang kanyang katawan. Para siyang nauubusan na ng hangin. Nanlabo ang kanyang paningin. Nangaagaw sa ulirat, pilit hinahanap ni Sarah ang lakas para lumaban. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Tulong! Tulungan niyo ako! Sumigaw ka pa. Wala namang makakarinig sa'yo dito. Wala kang matatakbuhan. Hindi mo ako matatakot, Joseph. Kung akala mo makukuha mo ang gusto mo, nagkakamali ka. Ang tapang mo pa rin kahit ganito na ang sitwasyon mo. Pero hanggang kailan? Hindi ako susuko. Mas mabuti pang mamatay na ako kaysa bumigay sa isang halimaw na katulad mo. Ganun ba? Mas gusto mong mamatay kaysa maging akin? Hindi mo ako pagmamayari. Wala kang laban sa akin. Ibigay mo na ng kusa. Sige na. Bitiwan mo ako. Hayop ka. Nakakadiri ka. Nakakadiri pala. Hayop ka. Huwag mong gawin yan. Hayop. Naturingan kang disenteng tao. Pero sa likod nito, isa kang masahol na demonyo. Ano ngayon, ha? Sa mundong ito, ang mahina ay kinakain ng malakas. At ikaw, wala kang laban sa akin. Halimaw! Mahigpit na hinawakan ni Joseph ang baba ng dalaga. Pilit na inilalapit ang kanyang mukha sa kanya. Nanginginig si Sarah sa takot at galit, ngunit hindi niya hinayaang manaigang panghihina. Sinubukan niyang lumaban. Pilit na itinutulak ang lalaki palayo, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Sa isang marahas na kilos, pinunit ni Joseph ang kanyang damit. Inilantad ang kanyang katawan sa malamig na hangin ng gabi. Napapikit si Sarah sa matinding kahihiyan at pangamba, ngunit hindi na niya pinayagang masupil siya ng takot. Pilit niyang tinakpan ang sarili gamit ang nanginginig na mga kamay, ngunit walang pag-aalinlangan siyang hinawakan at hinaplos ng lalaki. Pilit pa rin siyang lumaban, pero sinuntok siya ulit nito sa sikmura. Namilipit siya sa sakit, ni hindi makapagsalita. Halos mawala na siya ng ulirat. Habang namimilipit sa sakit si Sarah, naramdaman niya ang paggapang ng malamig na kamay ni Joseph sa kanyang braso. Pinilit niyang igalaw ang katawan, ngunit nanlalata na siya, parang nauupos na kandila. Wala nang tutulong sa'yo, Sarah. Kaya huwag ka nang lumaban. Hindi siya sumagot. Sa halip pinag-igihan niya ang pagpiglas. Sinubukang idoldol ang kanyang siko sa dibdib ng lalaki, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Napakapit si Sarah sa basang lupa. Pilit hinahanap ang kahit anong maaaring magamit upang ipagtanggol ang sarili. Pero wala siyang makapa. Hanggang sa muli siyang sinunggaban ng lalaki at sa pagkakataong yun, naisakatuparan niya ang masama nitong hangarin. Nanghina at nanlupaypay ang dalaga. Ang kanyang katawan ay tigib ng sakit hindi lang sa pisikal kundi maging ang kanyang kalooban.
Pinilit niyang niyakap ang sariling nanginginig, hindi lang sa lamig kundi sa matinding galit at takot. Takot sa kung ano pang maaaring gawin sa kanya ni Joseph. Nasusuklam siya sa kanyang sarili dahil wala siyang nagawa. Hindi niya matanggap na wala siyang nagawa para ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahan-dahang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi habang nakatitig sa kawalan. Tahimik pa rin ang paligid at ang tanging maririnig ay ang kanyang paghikbi at ang hingal ng lalaking nananamantala sa kanya. Wala kang puso, Joseph. Isa kang halimaw. Paano mo nagawa sa akin to? Nakatayo lang sa harap niya ang lalaki at walang bakas ng pagsisisi ang kanyang muka. Sa halip nakangisi ito at waring natutuwa sa pagkawasak ng dalaga. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Naangkin na kita. Nakuha ko ng gusto ko sa'yo. Wala na akong pakialam. Hayop ka! Sukdulan ng pagkademonyo mo! Pagbabayaran mo ang lahat ng ito! Alam mo naman pala eh. Bakit ka lumalapit sa akin? Tinutulungan naman kita, di ba? Lumapit? Akala ko tinutulungan mo ako kasi mabait ka. Pero hayop ka pala. Ginamit mo lang ang sitwasyon ko para pagsamantalahan ako. Hindi ko kasalanan kung mahina ka. Hindi ko kasalanan kung wala kang lakas para ipagtanggol ang sarili mo. Nangyari na, Sarah. Tanggapin mo na lang. Nanlabo ang paningin ni Sarah sa galit. Gusto niyang sugurin si Joseph, durugin ang mukha nito. Pero alam niyang wala siyang laban. Pero hindi ibig sabihin na tatahimik na lang siya. Hindi ko ito matatanggap, Joseph. Hindi kailanman. Hindi mo ako matatakot. Hindi ako mananahimik. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pagsisisihan? At paano mo gagawin yun, ha? Lalapit ka sa pulis? Sinong manhiniwala sa'yo? Ikaw na pulubi? Ikaw na walang kwenta sa mata ng tao? Habang ako... Hayop ka! Mas marami pang kwentang isang pulubi kesa sa'yo. Isa kang duwag, Joseph. Isang walang kwentang lalaki na kailangang gumamit ng dahas para lang makuha ang gusto niya. Akala mo ba makakaligtas ka? Akala mo ba wala akong gagawin? Katakot ah. Pero alam mo naman na wala kang magagawa. Tanggapin mo na lang ha. Hindi ako bibitaw. Kahit na anong mangyari, hindi ako titigil hanggat hindi mo pinagbabayaran ang ginawa mo sa akin. Maniniwala sila sa akin, Joseph. Kahit wala akong pera, wala akong kapangyarihan, meron akong isang bagay na hindi mo makukuha. Yun ay ang katotohanan. Katotohanan? Wala akong pakialam dyan. Sa mundong ito, ang may kapangyarihan ang may kontrol. At sa pagitan nating dalawa, ako ang may kapangyarihan. Pero wala kang konsensya. Isa kang demonyo, Joseph. Hindi mo kayang itago yan habang buhay. Darating ang araw, lahat ng ginawa mo babalik sa'yo. At kapag dumating na ang araw na yon, gusto kong nandoon ako. Gusto kong makita kung paano mo kakainin ang lahat ng kasamaan mo. Nagtagpo ang mga mata nila, isang nagbabantang tingin mula kay Sarah at isang mapanuksong tingin mula kay Joseph. Pero sa likod ng malamig na ekspresyon ng lalaki, may isang bahagyang takot na dumaan sa kanyang mga mata. Gawin mo ang gusto mo, pero tandaan mo to, wala pang nanalo laban sa akin. Wala pang nagtagumpay para pabagsakin ako. At hindi ikaw ang magiging una. Isinusumpa ko, ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong hukay. Manahimik ka na. Magpasalamat ka at bubuhayin pa kita. Hindi na sumagot pa si Sarah. Sa halip ay tumitig siya ng diretso kay Joseph na puno ng puot ang kanyang mga mata. Napangiti ng mapaitang lalaki, tsaka siya tumalikod at dahan-dahang lumakad palayo. Hindi pa ito tapos, Joseph. Tuloy-tuloy lang ang lalaki, hindi na lumingon. Sa isip niya, tapos na ang lahat. Hindi na niya kailangan mag-alala pa. Iniwan niyang mag-isa si Sarah sa sementeryo, pagod, duguan at gutay-gutay ang kaluluwa. Nang tuluyang mawala sa paningin ng lalaki, unti-unting napaluhod si Sarah. Napakapit siya sa mismong nicho sa harapan niya. Humanda ka!
Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na siyang luha. Matatalim na ang kanyang mga titig. Sa gabing yon, isinumpa niya ang isang bagay na ipapatikim ang impyerno sa lalaking lumapastangan sa kanya. Hindi na siya umimik. Pinilit niyang tumayo maski nanginginig ang kanyang mga binti. Ang sementeryong pinagdalhan kay Sarah ay tila isang piraso ng nakalimutang mundo. Luma, marumi at nakakatakot. Ang mga nicho ay basag-basag na. Ang ilan ay halos natabunan na ng makapal na damo at ugat ng mga naglalakihang kahoy. Sinubukan niyang maglakad pero hirap siya. Ilang beses din siyang nalugmok at nadapa. Nang mapagod ay umupo siya sandali at pinagmasdan ang kapaligiran. Agad niyang napansin ang tila naglalarong mga anino ng mga sanga ng puno. Kakaibang nagiging hugis ng mga yon na nagbigay ng kilabot at takot sa dalaga. Sinubukan niya ulit tumayo pero sa di kalayuan may nakita siyang parang anino ng tao. Pero nang tuluyan itong makalapit, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya alam kung totoong nabubuhay sa mundo. Isang nilalang na ang katawan ay tao pero ang ulo ay sa kabayo. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan. "Huwag kang matakot, iha! Hindi kita sasaktan!" Agad na napatingin si Sarah sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang matanda na nakatayo. Pamilyar sa kanyang mukha nito. Ito ang matandang nagbigay sa kanya ng balabal nang pilit siyang hubaran ng kanyang tiya. At ito rin ang muling nagbigay sa kanya ng damit ngayong punit-punit na ang kanyang kasuotan dahil naman sa panggagahasa sa kanya ni Joseph. "Sino ka? Bakit bigla-bigla ka nalang sumusulpot? Tsaka ano yung kasama mo?" "Wala kang dapat nakatakutan. Iyan ang alaga kong tikbalang, Sarah." "Bakit mo ko kilala? Sino ka ba talaga?" "Matagal na akong nakasubaybay sa'yo. Alam ko ang lahat ng pinagdadaanan mo, iha." "Binabantayan mo ko? Anong ibig mong sabihin?" "Ako si Gloria. Gusto ko lang magmalasakit, iha." "Tama na! Huwag niyo na akong lokohin! Masyado nang maraming nangyari ngayong araw, Lola. Kung gusto po ninyo akong patayin, gawin niyo na. Kotan ako eh. Kotang-kota na ako sa kamalasan ngayong araw." "Ano bang nangyari sa'yo? Nawala ka sa paningin ko kaninang dinala ka ng mga pulis. Paano ka nakalabas?" "May nagpiansa po sa akin. Yung walang yang anak ng mayor. Teka, hindi ba sabi niyo sinusubaybayan niyo ako? Bakit hindi niyo ako tinulungan?" "Sabi ko nga, di ba, nawala ka sa paningin ko nang dinampot ka ng mga pulis." "Eh bakit nandito kayo?" "Dahil dito ang bahay ko. Ikaw nga ang dapat kong tanungin eh. Anong ginagawa mo rito?" "Tinala ako dito para babuyin. Matapos niya akong ilabas sa kulungan, pinaboy niya ako." "Halika, huwag kang matakot. Nandito na ako." "Lolokohin niyo lang din ako. Iwan niyo na ho ako rito." "Hindi kita lolokohin. Ang totoo niyan, tutulungan kita. Sabihin mo lang." "Tutulungan? Anong tulong ang maibibigay niyo?" "Gusto mong gumanti sa lahat ng mga nanakit sa'yo? Tutulungan kita." "Paano?" "Sumama ka sa'kin." "Saan ho tayo pupunta?" "Sa lugar na ligtas ka." Dahan-dahang isinuot ng dalaga ang iniabot na damit sa kanya ng matanda. Nagsimula silang maglakad ng kanyang kasama, pati na ang tikbalang sa dilim, papasok sa pinakagitna ng lumang sementeryo. Doon ay may nakita ang dalaga na isang luma at maliit na bahay kubo. "Matagal na akong nakatira dito, iha." "Nakakatakot dito. Sana hindi na lang ako sumama sa inyo." "Sinabi ko na sa'yo, wala akong masamang... Hindi kita sasaktan. Dahil alam mo, matagal nang itinadhanang mapunta ka sa lugar na ito." Biglang napatakip ng ilong si Sarah nang biglang malanghapang malansang amoy na nagmumula sa kung saan. Amoy nabubulok na karne. "Anong sinasabi niyo?" "Halika, pumasok tayo sa loob. May ipapakita ako sa'yo." Pagpasok nila,
Agad na bumungad sa dalaga ang madilim at sirasirang loob ng bahay. Ang sahig ay gawa sa luma ng kahoy. Ang dingding ay tagpi-tagpi, gayon din ang bubong na halos nabalot na ng agiw. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang paglakas ng nakasusulasok na amoy na nanggagaling sa nabubulok na karne. Nagsindi ng lampara ang matanda at doon nakita niya ang ilang piraso ng karneng nakasabit sa may malapit sa lutuan, sa daanan ng usok. Naisip ng dalaga na sadyang pinauusukan ng mga karning yon para sa isang espesyal na putahe. Bukod doon ay may nakita din siyang mga natuyong itim at pulang likido sa sahig at mesa. Sa isang sulok ay may nakita siyang mga nakasabit pang ilang piraso ng buto na wari mula sa maliit na hayop o tao. Napatingin ang matanda sa takot na mukha ni Sarah. Uulitin ko, wala akong masamang gagawin sa'yo. Sa katunayan ay nais talaga kitang tulungan. Anong klasing tao kayo? Hindi kayo ordinaryong tao lang. Nararamdaman ko yun. May tinatago kayo. Ay, tama ka. Hindi ako ordinaryong tao lang. Kaya nga may alaga akong tikbalang, hindi ba? Kung ganon, ano ka? Isa kong aswang. Aswang? Bakit ka nanginginig? Kung gusto kitang saktan, sana kanina ko pa ginawa. Hindi, niloloko niyo lang ako. Ang mga aswang sabi nila ay tuso. Masasama sila at kumakain sila ng tao. Hindi, may balak ba kayong kainin ako? Tama ka, iha. Aswang nga ako. Nangangain ako ng tao pero hindi naman kita kakainin. Kaya ako nagpakita sa'yo ay dahil gusto nga kitang tulungan. Makinig ka sa akin. Gusto kitang tulungan. Bakit niyo ako tutulungan? Anong kapalit, ha? Ay, hindi lahat ng aswang ay kasing sama ng sinasabi ng iba. May mga katulad akong natutong mamuhay ng hindi nananakit ng inosente. Ang kinatatakutan mo ay totoo, pero hindi lahat ng totoo ay dapat mong kasuklaman. Napatingin si Sarah sa matanda. Hinahabol pa rin ang hininga. Gusto niyang umalis, gusto niyang lumayo, pero hindi niya magawa. May kakaibang lakas sa presensya ni Gloria, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Alam kong may mas matindi pang takot sa puso mo, Sarah. Mas malalim pa kaysa sa takot mo sa akin. Si Joseph. Alam kong hindi mo malilimutan ang ginawa niya sa'yo. Tutulungan kitang maibalik ang lahat ng nawala sa'yo. Anong ibig niyong sabihin? Bibigyan kita ng kapangyarihan. Isang kapangyarihang magpapantay sa timbangan ng hustisya. Sa pamamagitan nito, bibigyan ka ng lakas. Lakas na sisira sa taong nanakit sa'yo. Anong kailangan kong gawin? Inalis ng matanda ang kanyang balabal at tumambad kay Sarah ang kanyang kulubot na balat. Tuyo, nagsusugat at halos malagas na. Ano pong nangyari sa balat niyo? Matanda na ako, Sarah. Hindi ka maniniwala sa edad ko kung sasabihin ko sa'yo ang totoo. Dahil lang huyan sa katandaan? Dahil ito sa labis na katandaan. Matagal na akong nabubuhay sa dilim at ngayon gusto ko nang magpahinga. Ano hong kinalaman ko dyan? Hindi ko na kayang pangalagaan ang aking mutya. Hirap na ako, Sarah. Gusto kong mapasayo ang mutya. Gusto kong ikaw ang mangalaga. Ano? Nahihibang na ba kayo? Ipapasa niyo sa akin ang pagiging aswang niyo? Hindi ko tatanggapin yan. Alam kong pagod ka na rin sa mundo. Kunin mo na ito, Sarah. Ayoko! Alam kong mahirap para sa'yong tanggapin ang bagay na ito. Pero sige, bibigyan kita ng sapat na panahon para makapag-isip. Matapos magkasundo, nakiusap ang matanda na manatili na lang ang dalaga sa kubo kahit isang gabi lang. Pumayag si Sarah dahil alam niyang baka hindi na niya kayanin ang panganib ng gubat kung pipilitin pa rin niyang lumabas. Mas gusto na lang niya ang magpahinga
upang mabawi ang kanyang lakas. Nakatulog siya ng mahimbing sa gabing yun. Habang tulog ang dalaga, nakatitig sa kanya si Goryang. Sa kabila ng matinding pagtutol ng dalaga, alam niyang darating ang araw na siya na mismo ang lalapit sa kanya at yayakapin ang kadilimang inaalok niya. Kinabukasan, bumalik sa lansangan si Sarah. Wala naman siyang ibang mapuntahan. Ayaw din naman niyang manatili sa bahay ng aswang. Bumalik siya sa pagiging pulubi sa kalsada. Walang bahay. Walang maaasahan kundi ang sarili niya lang. Habang naglalakad siya suot ang maruming damit at nakayapak sa mainit na semento, muling bumalik sa kanyang isip ang mga masasamang nangyari sa kanya kagabi. Napaupo siya sa bangketa at muling nagsimulang umiyak. Dumaan pa ang mga araw, mas naging balisa at problemado ang dalaga. Hindi siya mapakali, hindi siya matahimik. Hanggang sa isang araw, natuklasan niyang nagdadalang tao siya. Isang anak na nabuo hindi sa pag-ibig kundi mula sa kasamaang ginawa sa kanya ni Joseph. Wala siyang ginawa ng araw na yun kundi umiyak ng umiyak. Nang wala na siyang maisip na pwedeng gawin, sinubukan niya muling lapitan ang kanyang tiyahin. Tia, pwede ba kitang makausap? Aba, ang kapal ng mukha mong magpakita pa dito ah. Anong kailangan mo ha? Tia, wala na po akong ibang malapitan. Maawa po kayo sa akin. Maawa? Hindi ako madaling mauto, Sarah. Matapos mo akong pagnakawan? Wala akong balak manggulo, Tia. Gusto ko lang… Ano? Pera? Pagkain? Pasensya ka na. Wala akong maibibigay. Hindi kita responsibilidad. Hindi yun ang dahilan kaya ako narito. May gusto lang po akong sabihin sa inyo. At ano naman yon? Tia, buntis po ako. Ano? Anong sinabi mo? Buntis po ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Aba, napakagaling mo talagang bata ka. Pulubi ka na nga, nagpabuntis ka pa. Wala ka talagang inatupag kundi ang gumawa ng kahihiyan. Hindi ko po ito ginusto, Tia. Hindi ginusto. Malandi ka lang talaga kamo. Hay nako, kakaimbierna ka. Anong gusto mong gawin ko? Sinong tatay niyan? Si Sir Joseph po, yung anak ni Mayor. Aba Sarah, ang kapal din ng mukha mong mag-imbento ng kwento. Tia, totoo po yung sinasabi ko. Diyos ko, bata ka? Ang anak ni Mayor? Pumatol sa'yo? Sinungaling! Hindi po ako nagsisinungaling. Nakakatawa ka. Ang isang katulad mo, pag-iinteresan ng mayamang anak ni Mayor, kahit siguro alokin mo yan ng sarili mong katawan, hindi ka papatulan. Ginahasa niya ako. Ay sus! Di sana nagsumbong ka kagad. Anong ginawa mo? Sinamantala mo ba? Umasa kang kukunin kanyang asawa. Hindi po ganun. Abay wala akong ibang nakikitang dahilan para bigyan ka ng simpatsya. Baka nga ikaw pang lumapit sa kanya at nagpakita ng motibo. Hindi po totoo yan. Ano? Ginamitan kanya ng kayuma? Binuhat kanya bigla't dinala sa isang lugar? Sarah, gumising ka nga. Walang maniniwala sa kwento mo. Ilusyonada. Ay nako! Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Isa kang basura ng lipunan. Walang maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Si Joseph, mabait na tao yun tulad ng tatay niya. Matulungin sa kapwa, magalang at edukado. Tia, maski ikaw na lang. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Wala akong panahon sa'yo. Lumayas ka na rito. Wala kang mahihita sa akin. Sa gitna ng kawalang pag-asa, muling naglakad si Sarah. Wala na siyang mapupuntahan, wala na siyang matatakbuhan, walang naniniwala sa kanya, walang nagbigay ng maski konting awa para sa kanyang kalagayan. Isang nilalang na lang ang naisip niyang maaaring kumupkop sa kanya, si Aling Gloria. Madilim na ang paligid nang marating niya ang lumang sementeryo sa gubat. Nanginginig na siya sa gutom at pagod. Tulad din ng dati, tahimik pa rin ang lugar, maliban sa huni ng alaga ni Aling Gloria na isang tikbalang, tila nagbababala sa among aswang na may tao. Aling Gloryang, ako ho ito, si Sarah. Nandito na po ako.
Hinihintay ko ang pagbabalik mo, Sarah. Wala na po akong mapuntahan. Walang naniwala sa akin. Ganyan talaga ang mundo, Sarah. Walang awa, walang hustisya. Kaya nga dapat mong matutunang lumaban. Tinatanggap ko na po. Handang-handa na akong gumante. Gusto kong maranasan nila ang parehong sakit at pagdurusa na dinaranas ko. Alam kong darating ang araw na sasabihin mo yan. Wala na ho akong ibang pagpipilian. Kailangan kong ipaglaban ang sarili ko. Kung talagang buo na ang iyong loob, kung handa ka ng yakapin ang dilim, sundan mo ko. Tahimik na sumunod si Sarah sa matanda. Doon sila sa gitna ng sementeryo. Naglatag ng isang bilog na guhit ang matandang babae sa lupa at pinalibutan niya ito ng ilang piraso ng nakasinding itim na kandila. Ano pong gagawin natin? Hindi sumagot si Aling Gloria. Lumapit siya sa isang lumang kahon at inilabas doon ang isang maliit na bote na may maitim na likido. Sisimulan na natin ang ritual, Iha, para maipasa na sa iyo ang aking kapangyarihan. Heto, inumin mo ito. Ano ho yan? Ito ay isang potion na maghahanda sa katawan mo para sa tatanggapin mong mutya. Kapag nakuha mo na ang mutya, para ka muling isisilang. Hindi na bilang isang mahinang babae, kundi isang bagong nilalang na walang sino mang makakagapi. Kapag ginawa ko ho ito, hindi na ako magiging tao, hindi po ba? Ang tanong, gusto mo pa bang manatiling tao? Oo, kaya mo pa rin maging tao. Tulad ko, Iha. Walang pag-aalinlangang ininom niya ang likido. Sa isang iglap, isang matinding sakit ang kanyang naramdaman. Napasigaw siya, napaluhod sa lupa, namimilipit sa sakit ng tiyan, namuuri ng butil-butil na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata biglang naging itim. Nagsimulang magdasal ang aswang, isang kakaibang dasal na hindi maunawaan ni Sarah. Nagpatuloy ito hanggang sa unti-unting iniluwa nito ang isang puti at bilog na bato mula sa kanyang bibig. Napangiwi si Sarah habang pinagmamasdan ng anyo ng matanda na parang naaagnas na bangkay at ang kanyang bibig na nilalabasan ng mutya puno ng malapot na laway. Ngayon, ipapasa ko na sa iyo ang mutsyang ito. Kapag nilunok mo ito, magiging isa ka na sa amin. Hindi mo na mararamdaman ang gutom, pagod at takot. Sa halip, magkakaroon ka ng lakas. Dahan-dahang inilapit ng matanda ang mutya sa bibig ng dalaga. Pagdampi pa lang ng mutya sa kanyang dila, ay nakaramdam na ng matinding pag-iinit ang katawan niya. Lunukin mo, Sarah. Nag-aalangan man, ipinikit ni Sarah ang kanyang mga mata at nilunok ang mutya. Muli isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Gumuguhit sa kanyang lalamunan ang nakakapasong init. Para siyang nahibang. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hahawakan, dibdib, tiyan o lalamunan. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba ng matapos ang sakit. Lakas, kapangyarihan at kakayahang magpalit ng anyo. Ang kanyang mga mata ay tila lumabo, ngunit nang bumalik ang kanyang paningin, nakakakita na siya maski sa dilim. Napangiti si Aling Gloria habang pinagmamasdan ng pagbabago ni Sarah. Isa ka na ang ganap na aswang. Pagkasabi nun ni Aling Gloria ay unti-unti nang nanghina. Napaluhod siya sa lupa at tuluyan nang nangisay hanggang sa ito ay mawalan ng buhay. Ang katawan niya ay tuluyan nang naging abo. Napatitig si Sarah sa abo ng matanda. Wala siyang naramdamang lungkot o panghihinayang bagkus isang kakaibang sigla ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan siyang tumayo. Unti-unting inunat ang kanyang mga daliri at hinayaan ang matatalim na kuko na lumalabas mula sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na noon lang niya naranasan. Napangiti siya. Isang ngiti na puno ng galit. Alam niya kung ano ang kanyang unang gagawin. Hindi na siya ang dating Sarah na mahina at inaapi. Siya na ngayon ang magiging bangungot ng mga taong sumira sa kanya. Isang malakas na halakhak ang kanyang pinakawalan. Hoy, Sarah! Salamat naman at nakita rin kita!
Nakaupo si Sarah sa harap ng bahay ng ginang. Kadarating lang nito at pawis na pawis tila galing sa isang mahabang lakaran. Kanina pa kita hinahanap. Alam mo bang alam na ni Mayor ang tungkol sa'yo? Pinapahanap ka niya sa akin. Halika, tumuloy ka muna sa loob ng bahay. Ano? At bakit niyo ako patutuloyin sa bahay niyo? Ikaw naman, hindi ba buntis ka? Bawal ka mahamugan. Aba, malalagot tayo kay Mayor kapag nalaman niyang pinababayaan kita at ang apo niya. Kaya halika na, kumain ka na ba? Bakit mabait kayo ngayon sa akin? Hindi naman kayo ganyan ah. Kahit kailan hindi niyo pa ako pinapasok sa bahay niyo. Anong meron, Benita? Biglang napatingin si Sarah sa kamay ng kanyang tiyahin at nakita niyang may hawak itong ilang piraso ng asul na pera sa kanyang mga kamay. Pilit itong ikinukubli ni Aling Benita pero huli na. Nakita na ito ni Sarah. Kaya pala bigla kayong bumait, Tia Benita. Binigyan ka pala ng pera ni Mayor. Ha, anong kapalit? Dadalhin niyo ako sa kanya? Para ano? Para patahimikin? Hindi pa rin talaga kayo nagbabago. Wala pa rin kayong malasakit sa akin. Wala kayong pakialam. Pamangkin niyo ako pero anong ginawa niyo? Hindi niyo ako inalagaan. Pinabayaan niyo ako magpalaboy-laboy sa lansangan. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman ako ganun kalupit tulad ng sinasabi mo, Iha. Tinutulungan naman kita, hindi ba? Eh syempre, hindi nga lang buo kasi mahirap lang din naman ako. Mahirap? Eh yung pagmamahal, mahirap ba talaga ibigay yun? Babawi ako, kaya nga hinahanap kita eh. Para sabihin sa'yo na makikipag-ayos sa'yo si Mayor at yung anak niya. Aalagaan ka daw nila at di pa babayaan niyang dinadala mo. Isa akong magiging malaking kahihiyan sa kanila. Alam kong nagsisinungaling ka, Tia. Papatayin nila ako kaya nila ako pinapahanap. Magsabi kayo ng totoo sa akin. Sarah, tumigil ka. Ang kapal ng mukha mong sigawan ako. Lumabas din ang totoo. Ngayon wala na akong konsensya. Alam kong tama ang gagawin ko. Anong sinasabi mo? Sa isang iglap, nagsimulang magbago ng anyo si Sarah. Parang binabali ang buto nito hanggang sa nagkaroon ito ng pakpak na para bang isang paniki. Nagkaroon din siya ng matatalas na kuko at matatalim na pangil. Ang kanyang mga mata ay nabalot ng itim. Sarah? Ano yan? Oras na ng paniningil, Tia Benita. Wag! Bago pa makatawag ng pansin sa ibang tao, naging mabilis ang kilos ng aswang. Sinaksak niya ang dibdib ng Ali at dinukot ang puso nito. Hindi na nakaimik si Aling Benita. Mulat ang mga mata nito habang nakatingin sa puso niyang dinukot ng aswang. Natumba siya at namatay. May puso ka naman pala. Hindi mo lang alam kung paano gamitin. Bago siya umalis sa lugar, kinain niya ang puso ni Aling Benita. Lumipad siya at sunod niyang pinuntahan ang bahay ni Joseph. Natuwa ang aswang nang makita niya sa likod ng bahay ang lalaki. Gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Teka, di ba ako namamalikmata? Sarah, ikaw ba yan? Ako nga, Joseph. Na-miss mo ba ako? Abay, oo naman. Matagal na nga kitang hinahanap eh. Kaso hindi kita makita. Ayos! Halika dito! Lumapit si Sarah. Mas lalo niyang pinainit ang sitwasyon. Nagpakita siya ng motibo sa lalaki. Tila naman naulol ito sa angking ganda ni Sarah ng gabing yun. Anong ginagawa mo? Nagdodroga ka? Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni Papa. Magagalit yun. Ano kaya ang masasabi ng tatay mong kagalang-galang kapag nalaman niyang adik ang paborito niyang anak? Tumahimik ka na nga, Sarah. Wala kang nakita, wala kang narinig. Malis ka na lang. Bakit naman? Hindi ba pwedeng sumali? Baka gusto mong may kasama ka habang nilalasap ang bisyo mo. Aba, nagbago ka na yata. Noon, ang hinhin mo. Tapos ngayon, gusto mo kong sabayan sa trip ko? Handa akong gawin ang kahit na ano, Joseph, para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Siguro gusto mong maulit, no? Sabi ko naman sa'yo eh, hahanap-hanapin mo ko. Halika nga,
Sandali lang. Huwag kang magmadali. Gusto ko, ako ang masusunod ngayon. Ako ang gagalaw. Gusto mo yon, hindi ba? Promise, hindi mo to pagsisisihan at hindi mo makakalimutan. Unti-unting gumapang ang kamay ni Sarah sa leeg ng binata. Malambing yun at puno ng panunukso. Pero may kakaiba sa kamay ni Sarah. Napansin ng binata na magaspang yun at mabaho. Biglang nanindig ang kanyang balahibo nang makita niya ang tunay na anyo ng babae. Sarah? Akala mo nakalimutan ko na, no? Ngayon, ako naman ang mananakit sa'yo. Wag! Maawa ka sa akin! Maawa ka, Sarah! Hindi na ako nakakaramdam ng awa. Handa ka na bang mamatay? Anong pakiramdam na alam mong magiging hapunan ka na ng katulad mong halimaw, ha? Wag! Bibigyan kita ng pera! Kahit magkano! Wag mo lang akong papatayin! Aanhin ko naman ang pera. Halimaw ka! Halimaw! Tama ka. Isa nga akong halimaw. Biglang napalingon si Sarah sa isang bahagi ng bakuran ni Joseph. May napapangamuyan siyang iba. Parang pakiramdam niya ay may nakamasid at nanonood sa kanyang ginagawa. Pero dahil sa matinding galit niya kay Joseph, hindi niya ito pinansin. Matatapos na ang kasamaan mo, Joseph! Ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo ako! Nanlaban ang binata. Sinuntok nito sa mukha ang aswang at sinipa sa sikmura pero baliwala lang ito. Bigla siyang hinawakan sa leeg. Hindi siya makawala. Itinaas siya sa ere gamit lang ang kanyang kamay. Ako? Ako ang multo ng lahat ng kasalanan mo, Joseph. At ngayon, babayaran mo ang lahat ng utang mo sa akin! Tulong! Tulong! Walang makakarinig sa'yo. Wala nang makakapagligtas sa'yo. Sa isang iglap, inginudngod ni Sarah ang mukha ni Joseph sa lupa. Napuno ng putik at dugo ang kanyang bibig at ilong. Nagpupumiglas siya ngunit wala siyang magawa sa lakas ng halimaw na nakadagan sa kanya. Tama na! Maawa ka! Ang sarap pala marinig yan. Ngayon alam mo na ang pakiramdam kung paano mamalimos ng awa. Sarah! Pakiusap! Isa kang malaking kahihiyan. Dapat sa'yo mamatay ng dahan-dahan. Dahan-dahan niyang itinutok ang matatalas niyang kuko sa dibdib ng binata. Inihanda niya ito sa pagsaksak sa dibdib nito. Sa isang marahas na galaw, itinarak ng aswang ang matatalas niyang kuko sa lieg ni Joseph. Bumulwak ang masagana nitong dugo, mainit at mapulang-mapula. Napatingin siya sa lalaki na noon ay nanginginig, unti-unting nawala ng buhay, hanggang sa tuluyan ng pumikit ang kanyang mga mata. Mabulok ka sa impyerno! Napangiti si Sarah. Ang dugong nasa kamay niya ay kanyang dinilaan. Nalalasahan niya ang mainit na dugo sa kanyang dila. Matamis. Tapos na. Nakaganti na rin ako. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may kung anong kirot siyang naramdaman. Parang bigla siyang napagod. Isang kakaibang damdamin ang kanyang naramdaman. Hindi niya maipaliwanag. Para lang siyang nasa kawalan. Wala siyang maramdaman. Napatingin siya sa langit, madilim, walang buwan, walang bituin. Hindi niya malaman kung bakit pakiramdam niya ng mga oras na yon ay parang nagdadalamhati ang langit sa kanyang ginawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng bangkay ni Joseph. Ang kanyang mga kuko na kanina lang ay ginamit sa pagkitil ng buhay ay unti-unting bumalik sa dati. Hinaplos niya ang pisngi ng binata. Ganyan pala ang itsura mo kapag wala ka ng kontrol. Biglang napansin niya ang refleksyon niya sa salamin ng binata. Ang kanyang anyo, isang nilalang na hindi na niya makilala. Pula ang kanyang mga mata, duguan din ang kanyang muka, kasuklam-suklam ang kanyang anyo. Ha? Ano na ako? Nanginginig siyang tumayo. Sa pagkakataong yun, alam niyang hindi na talaga siya tao.
Hindi na siya si Sarah. Isa na siyang ganap na alagad ng dilim. Lumipad siya palayo. Bumalik sa gitna ng lumang sementeryo. Pumasok siya sa kubo at doon umiyak ng walang tigil. Nanginginig ang kanyang katawan hindi dahil sa lamig ng gabi kundi dahil sa konsensya. Habang patuloy siya sa pag-iyak ay nakarinig siya ng kaluskos. Pinakiramdaman niya ang paligid. May mga natatapakang dahon at sanga. Tumigil siya. Alam niyang may ibang presensya sa kanyang paligid. Isang lalaki ang lumitaw sa pinto. Nakatingin ito kay Sarah. Sino ka? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakita ko ang ginawa mo sa anak ni Mayor. Pagkarinig niya nun ay mabilis na nagbago ang anyo ng dalaga. Handa siyang ipagtanggol ang sarili niya laban sa pangahas na lalaki, sa taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Ngunit bago niya salakayan ng lalaki, napansin niyang may suot itong nakakasilaw na kwintas. Ang lalaki ay si Ernesto, 35 taong gulang. Isa siyang sikat na antingero at ang tangan niyang mutya ay ang mutya ng hiyas ng kidlat. Isang makapangyarihang anting-anting na may kakayahang lumaban sa anumang nilalang sa dilim. Ang mutyang ito ay isang maliit na bato na nabuo sa lupa matapos tamaan ng isang malakas na kidlat. Bilis at lakas ang kayang ibigay nito sa sinumang tao na pagkalooban ng kalikasan. Bukod sa mutya ay may dala rin siyang botelya na may lamang langis ng niyog na itim. Isang langis na pinaniniwalaang may kakayahang sunugin ang balat ng aswang at pahinain ang kapangyarihan nito. Hindi ka isang ordinaryong nilalang. Anong kailangan mo? Papatayin mo ba ako? Ang lahat ng kasamaan kailangang tapusin. Lalabanan kita! Papatayin kita tulad ng lalaking yon! Ang pagsigaw na yun ni Sarah ay natawag niya ang alagang tikbalang. Sa isang iglap ay nasa likuran na ito ng antingero. Sinipa niya ang antingero, nasaktan ng lalaki at tumilamsik sa loob ng kubo pero hindi naman niya ito ininda ng mabuti. Matikas pa rin itong nakatayo. May resba ka pa talaga. Kung ganon, uunahin ko na siyang tapusin. Biglang may inilabas ito sa kanyang mga gamit. Laking gulat ng tikbalang nang makitang may mutya ito ng gintong buhok ng kanilang lahi. Agad itong lumuhod sa harapan ng antingero at bahagyang yumukod. Pasensya na, pero katapusan mo na. Wag! Pabayaan mo ng tikbalang na yan! Ako na lang ang patayin mo! Wala siyang kinalaman sa gulong ginawa ko! Kung ganon ay humanda ka na. Handa ako! Hindi ako lalaban. Lumuhod si Sarah. Pumikit at hinintay ang kanyang kamatayan. Ngunit ilang sandali pa, iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakalahad ang mga kamay ni Ernesto. Tumayo ka na. Hindi kita papatayin. Ha? Bakit? Anong nangyari? Itinago ng antingero ang kanyang suot na kwintas nang makita niyang hindi makatingin ng diretso ang aswang sa kanya. Nang makaramdam si Sarah na wala na ang panganib, bumalik na ito sa anyo niya bilang tao. Tapos na ang laban. Anong pinagsasasabi mo? Hindi naman kamatayan mo ang gusto ko. Hindi kita papatayin. Bibigyan kita ng pagkakataon para magbago. Pinaglalaruan mo ba ako? Bakit mo to ginagawa? Ang totoo niyan, itong gabing to, sinagip mo ko sa kasalanan. Nandun ako kanina nung pinapatay mo ang anak ni Mayor. Ang totoo niyan, nandun ako kasi. Kasi bala ko ding patayin ang hayop na yon. Ginahasa niya at pinatay ang nag-iisa kong kapatid. Ano? Masamang tao siya. Wala siyang konsensya. Matagal na akong nanghihingi ng hustisya pero wala. Bulag ang lahat. Walang katarungan sa mga tulad natin. Hindi nakapagsalita si Sarah. Ramdam niya ang bawat salitang sinasabi ng lalaki. Pero ngayong gabi, natapos na rin ang paghihintay ko. Natapos na rin ang paghihirap ko. At ikaw ang naging instrumento ng karma para sa kanya. Ano nang mangyayari sa akin ngayon? Hindi ka na pwedeng manatili dito. Mahahanap ka ng mga tao rito.
Sumama ka sa akin. Ano? Nararamdaman ko na ngayong nakuha mo na ang hustisya. Gusto mong bumalik, di ba? Gusto mong bumalik sa liwanag? Tama ka. Mayroon pang daan palabas. Ako nga pala si Ernesto. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Sarah. Tutulungan kita. Mapapatawad pa ba ako ng Diyos? May pinatay na ako. Kumain ako ng laman at uminom ng dugo. Wala nang kapatawaran ang nagawa ko. Buhay ka pa, Sarah. At habang may buhay, may pagkakataon ka para baguhin ang iyong kapalaran. Hindi mo kailangan manatili sa dilim habang buhay. May alam akong paraan. Maniwala ka sa akin. Paano kung hindi ko kayanin? Baka huli na ang lahat sa akin. Hindi yun ang tanong, Sarah. Ang tanong diyan, gusto mo bang kayanin? Gusto kong subukan. Kung ganon, simulan natin ngayon. Inilabas ng lalaki ang dala niyang botelya na may lamang langis ng itim na nyog. Nilagyan niya ng langis ang kanyang kamay at marahang ipinahid ito sa noo ni Sarah kasabay ng pagdarasal. Alam ni Ernesto na hindi sapat ang kapangyarihan ng itim na nyog para tuluyang alisin ang sumpa ng pagiging aswang ni Sarah. Ngunit sapat na ito para pahinain ang kapangyarihan nitong taglay. Sapat na ito para makontrol ang pagkauhaw niya sa dugo at laman. Hindi na siya makakaperwisyo ng ibang tao. Habang binibigkas niya ang dasal, ramdam ni Sarah ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag. Nasasaktan siya. Para siyang sinusunog pero nagugustuhan niya ang init na yon. Nang matapos ang dasal, iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakangiti sa kanya si Ernesto. Mula sa malayo, narinig nila ang tilaok ng manok. Sumisikat na ang panibagong umaga. Isang bagong pag-asa para sa isang kaluluwang muling naghanap ng liwanag sa kabila ng dilim. Simula ng araw na yon, nagulantang ang lahat sa sinapit ng anak ng mayor. Pero hindi aswang ang pinaniniwalaan nilang pumatay dito, kundi onsehan. Dahil sa mga nakita nilang mga gamit at droga, naisip nilang kapwa-adik ang pumatay sa kanya. Samantala, ang pagkamatay naman ni Aling Benita ang walang makapagsasabi kung ano ang totoong nangyari. Ang mga pangyayaring yun sa baryo nakalimutan na din sa paglipas ng ilang taon, kasabay ng pagkawala ng pulubing dalaga sa lugar na yon. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.